Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay RB Tuya at shoutout kay Jaime. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nandito na sila. Sa tuktok ng bundok, tumingin si Ningyu sa mga piling tropa ng kaaway na umaatake sa kalangitan at hindi napigil ang matawa. Parang hindi gaya ni Ningyu. She wouldn't be so successful. Nakangiting sabi ni Ningyu, kaya, gaya ng inaasahan mo, si Ye Shijun ang nagdidirekta. Tumango si Aaron. Ningyu man o Zuyanshua, sa kanilang pag-iingat, hindi sila maaaring magmadali ng ganoon kay Kling panahon. Sa tingin mo, bakit pansamantalang magpapalit sila ng commander? Talagang naguguluhan si Ningyu. Kung tutuusin, ang pansamantalang pagpapalit ng commander-in-chief sa panahon ng digmaan ay talagang bawal ng mga military strategist. Kahit naisipin ni Ningyu ang tungkol sa 10,000 posibilidad, hindi niya akalain na mangyayari ito. Napakasimple. Si Mingyu kasing bait mo. Han 3000 chuckled. Kapag sinubukan mong kabkuban ang isang tao ng halos 100,000 tao, mag-aalala ka rin sa taong ito. Tinatraidor tayo ni Fumei, at tiyak na sasabihin sa kanila kung gaano karaming tao ang tinakasan natin. Bigla nilang hindi makita ang pag-iral ng mga taong ito. Dapat silang nakagat ng ahas minsan at natatakot sa lubod ng dayami sa loob ng libu-libong taon. So, gagawa ulit ng adjustment si Mingyu dahil hindi siya sigurado kung paano siya tatambangan ng mga nawawalang ito. Malamig na landas ng buwan. Tumango si Aaron, oo, mananalo siya sa laro, kaya hindi niya kayang matalo. Dagdag pa sa takot niya sa akin, natural na malamang na mapagkamalan siya ng kanyang katalinuhan. Naunawaan ni Ningyu, natatakot siya na hinulaan mo, kaya ginamit niya ang isang Ye Shijun na wala sa nakagawiyang pakikitungo sa iyo at sinubukang guluhin ang iyong pag-deploy. Ang hindi niya inaasahan ay kahit na ganoon, siya pa rin pasok sa budget mo. Marahan na ngumiti si Han 3000, ang hinihintay ko ay si Mingyu na makipaglaro sa akin ng ganito. Originally, what I thought was that she will be like this after a while with me. I didn't expect na magiging ganito siya sa simula. She was too cautious and not afford to lose. Kung hindi mo kayang matalo, baka umuwi ka na at alagaan mo ang mga anak mo. Pagkatapos ng kanyang mga salita, sinulyapan ni Aaron ang mga piling tao sa kalangitan, ang mga taong iyon ay ang pangunahing tropa na napunit ang puwang. Dapat na gusto nilang umasa sa kanila na gawin ang pangunahing pagsira sa depensa. Ayon sa orihinal na plano, iniabot nila ito sa akin. Naiintindihan ko. Tumango si Ningyu. Bukod dito, hayaan silang huminahon. Dapat nilang hayaang tuluyang makapasok ang kalaban sa bitag bago sila kumilos. Tumango si Ningyu, huwag kang mag-alala. Sige, magpe-perform muna ako. Nang magsalita si Han Sanchen, hinailan niya ang mga kamay at diretsyong ginalaw ang dalawang bato para harangan ang malukong bibig. Pagkatapos ay tumaas siya sa langit upang salubungin ang kalaban sa himpapawid. Sa oras na ito, sumipol din si Ningyu. Sa sumunod na segundo, maraming tao ang biglang lumitaw sa tuktok ng bundok sa magkabilang panig. Ito ay isang baliw na pambobomba na naglalayon sa kaaway sa malukong bibig. At si Ningyu ay mayroon ding maraming enerhiya sa kanyang mga kamay. Kumapit siya sa makipot na daanan sa pagitan ng dalawang malalaking bato. Pagdating niya sa pass, hindi niya ito mabuksan. Sa malukong daan, nagkagulo na ang itim na kalaban dahil sa pagtulak at pagtulak. Ngayon, ang mga kaaway sa matataas na lugar ay binomba ng ligaw, at sila ay ganap na nakakalat ng ilang sandali. Hindi pa sila handang umatake, at tumakas lamang sa gulat. Boom! Halos kasabay nito, nakipagpalitan din ng kamay si Han Sanchen sa mga elit na nakaitim sa kalangitan. Biglang nagkaroon ng apoy sa langit,
na sumasalamin sa liwanag at dilim ng langit. Pumunta ka sa paligid ng tuktok ng bundok at sa lahat ng mga kalsada. Pinangunahan din ni Fu Tian at ng ilang senior executive ng pamilyang Fu ang mga tropa sa tuktok ng bundok mula sa iba't ibang lugar ayon sa utos ni Ye Shijun, ngunit naniningil lang sila, at biglang sunod-sunod na pagsabog, naganap, malinaw. Si Han Sanchen ay nagsagawa na ng isang ambush sa paligid ng tuktok ng bundok ng maaga. Kapag nakapasok na sila sa ambush circle, agad na mag-aapoy ang digmaan, boom, bang bang, sa kabundukan, kalangitan, ang malukong daan na malapit nang marating ang tuktok ng bundok, sari-saring makukulay na pag-atake at pagsabog ng salamangka ang walang katapusang sumusulpot, at sa ilang sandali, nagngangalit ang apoy ng digmaan, patayin, 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 patayin mo ako. Si Ye Shijun ay umungal ng malakas at nagutos na may pagnanasa, ngunit, sa sandaling iyon, isang aksidente ang nangyari, boom, isang malakas na pagsabog ang tumunog, nagkatinginan sina Ye Shijun at Ming Yu at sabay na nabigla. Storytelling channel sa YouTube. Sa lugar ng pagsabog, isang grupo ng mga tao ang natigilan nang makitang nasa paanan ito ng bundok. Iyon ay, ang likurang bahagi ng kanilang 200,000 malakas na hukbo. Ngunit saan sila nanggaling sa likuran? Panahon na ba para tumulong ang mga tao sa lungsod? Kung 10,000 tao ang sumugod dito, walang alinlangan na ito ay isang matinding dagok sa kanilang 200,000 tropa. Sila ay pabalik-balik. Imposible. We have 200,000 troops encircling the city. Let alone kung anong tropa ang pwedeng sumugod doon. Kahit langaw, panaginip lang. Galit na sigaw ni Ye Shijun, hindi makapaniwalang maaaring mangyari ito. Bahagyang tumanggo din si Ming Yu. Kahit na makapangyarihan ang grupo ng mga tao na dapat mahulog sa lungsod, hinding-hindi sila magkukubli sa likuran natin ng walang anumang kilusan sa ilalim ng pagkubkob ng ating 200,000 na tropa. Sa makatuwid, hindi maaaring sila iyon. Plano kaya na akitin ang tigre palayo sa bundok. Nagdududa ako na malamang na hindi nilinlang ni Fu Mei ang Aaron. Sa halip, kinuha ni Aaron ang kanyang plano at gumawa ng isang walang laman na lungsod para sa atin. Sa katunayan, mayroon siyang naambush na ang maraming tropa sa paanan ng bundok, naghihintay na mahok tayo. Ano? Biglang nagulat si Ming Yu at bumukas ng husto ang kanyang mga pupil. Kung ito ang kaso, kung gayon ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay hindi ang ganap na kalamangan na kanilang naisip, ngunit ang ganap na panganib. Gusto mo bang pakilyusan ang mga tao at mga kabayo mula sa nakapaligid na kinubkob na mga lungsod? May mga nagsasabi na, hindi. Mabilis itong pinigilan ni Zuyan Shua, at pagkatapos ay nagmamadaling sinabi kay Ming Yu, kung ang mga sundalo ng kinubkob na lungsod ay mapapakilos sa oras na ito, natatakot ako na ito ang tunay na plano ng Aaron. Sa oras na iyon, magkakaroon ng mas kaunting mga sundalo na kumukubkob sa lungsod. Oras na para mahulog sa lungsod at ipagtanggol para sa pag-atake. Saka lang talaga tayo makakabawi. Pagkatapos nito, sinabi ni Zuyan Shua, sa palagay ko ang pagsabog sa paanan ng bundok ay mabangis, ngunit ang lakas ng putok ay hindi tulad ng lakas ng putok ng hukbo. Dapat ay ang elite na koponan lamang sa ilalim ng Aaron. Nagpapadala ng ilang tao upang harapin ito ay sapat na. Sa mga salita ni Zuyan Shua, muling kumalma si Ming Yu. Tama si Zuyan Shua. Ang Han Sanbo ay dapat na isang maliit na elite team sa paanan ng bundok. Parehong upang maantala ang nakakasakit, ngunit din sa ilang mga lawak sa pamamagitan ng paraan upang magdala ng ilang pagkagambala. Han Sanchen, you are really scheming. Muntik ka ng day ng bastard na to. Kinagat ni Ming Yu ang kanyang mga ngipin at tumingin sa lalaking nasa tabi niya, 7 sugo. Ang mga nasasakupan ay, isang lalaking may bungo na nakaitim. Agad na pamunuan ang mga tao sa bulwagan ng mga espirito upang bunutin ito para sa akin. Naiintindihan ko. Pagkatapos, ikanaway ng lalaking nakaitim ang kanyang malaking kamay, at agad na sumunod sa kanya ang mahigit 30 tao sa parehong damit at mabilis na bumaba ng bundok para patayin siya. Pinalakpakan din ni Ye Shijun ang kanyang mga kamay sa oras na ito at pinasigla muli ang lahat, huwag kang magambala at umatake ng buong lakas. Sinasabi ko sa iyo, kapag nanalo ka sa Aaron, bibigyan kita ng dobleng pabuya. Patayin. Muling yumanig ang isang grupo ng mga sundalo at muling inatake ang tuktok ng bundok. Ilang sandali pa, sa paanan ng bundok,
nagliyab din ang apoy, at formal ding nakipagpalitan ng kamay ang mga tropang inutusan ng 7 espesyal na sugos sa mga tropang tinambangan ni Aaron. Halos lahat ng pinuno ng 4 na pader ay nakatayo sa dingding at nakatingin sa mga bundok sa malayo. Ang langit ay naliwanagan ng mga apoy doon. Masyadong mahusay ang paggalaw. Commander, ano ang dapat nating gawin ngayon? Bulong ng attendant, mula sa liwanag ng apoy. Ang labanan doon ay lubhang mabangis. Sa makatuwid, natatakot ako na ang pinuno ng alyansa at iba pa ay magkaroon ng higit o mas kaunting malas. Humiling si Dong Mentong nang mapagtanto niya ito. Paano kung wala, bilang mga opisyal at lalaki? Ang unang pamantayan ay ang pagsasagawa ng mga utos, dahil hiniling sa amin ng pinuno ng alyansa na panatilihing mabuti ang bawat departamento, pananatilihin naming mabuti ang bawat departamento, kahit na may mangyari sa labas, basta, nag-aalala ang mga nasasakupan ko sa mga namumuno sa alyansa, sabi ng tagasunod, kapag nawala ang Aaron, halos wala na ang buong lungsod, ang utos ay isang bagay. Ngunit nangangailangan din ito ng oras, kung wala tayong pinuno, kung gayon, maaari kitang bigyan ng isang batch ng mga sundalo, sinabi ni Master Tong. Gayunpaman, hindi ito pumunta para iligtas ang pinuno ng alyansa, natigilan ng encourage, ibinigay niya ang mga ito sa mga kawal at tumanggi siyang iligtas sila. Bakit? Napabuntong hininga ang commander at biglang ngumiti ng malamig. Storytelling channel sa YouTube. May mga tao sa lungsod na medyo ambivalent. Sa kasalukuyan, nasa kritikal na sitwasyon ang lider ng alyansa. Naniniwala ako na mas maraming tao ang makakatakas sa kabuluhan. Dapat kang kumuha ng isang pangkat ng mga elite at mahuhusay na estudyante upang magpatrolya. Kung ikaw hanapin mo ang sinumang gumagambala sa ating hukbo o tumakas, dapat mong patayin sila. Oo, naiintindihan ko. Ang mga salita ay nahulog, at ang mga kasama ay mabilis na umatras. Nang makita ng commander ng East Gate na umalis na ang kanyang entourage, hindi niya napigil ang umiling at tumingin sa hangin sa itaas ng kanyang ulo. Ang mga tao ay walang maraming pagkakataon na pumili sa kanilang buhay. Sa pagkakataong ito, maaari ko bang taya ang aking kayamanan, dito? Hayaan mo na, bilang isang pinuno, ako ay pinagtaksilan at iniwan. Alam ko ang sakit at pagdurusa. Ayokong maging ganoong uri ng puot balang araw. Kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao, maaari tayong mamatay sa larangan ng digmaan. Leader ng alyansa, ipagtatanggol ko ang tarangkahan hanggang kamatayan. Kung mananatili ang mga tao sa tarangkahan, mawawasak ang lungsod at mamamatay ang mga tao. Malakas niyang ipinalakpak ang kanyang dibdib sa langit. At halos kasabay nito, ang mga bundok sa ilalim ng parehong kalangitan. Ang isang malaking bilang ng mga tropa ay galit na galit pa rin na umaatake sa tuktok ng bundok. Bagamat nakatagpo sila ng mahigpit na pagtutol, isa lamang itong patak sa balde para sa napakalaking hukbo. Sa paanan ng bundok, may mga pagsabog ng apoy, na nawala din sa oras na ito. Si Zuyan Shua ay bihirang magpakita ng nakaka-relax ng ngiti. Hindi bababasa, natapos ang digmaan sa loob lamang ng 12 minuto, naganap na nagpapakita na ang kanyang hula ay hindi mali. Sa ibaba, mayroon lamang isang maliit na grupo ng mga puwersa, ngunit si Han Sanchen ang gumawa ng misteryo, o naglaro ng tila walang kwentang taktika ng pag-atake na may limitadong bilang ng mga tropa. Tiningnan ni Mingyu si Zuyan Shua, na may kumpiyansa at nakangiti, at ang buong tao ay nakaka-relax ng husto. Mukhang inaasahan ni Lord Zhou, ngunit may dahilan. May nambobola kay Zuyan Shua sa oras na ito. Pinalibutan tayo ng Aaron troops. Sinubukan niya kaming takutin gamit ang isang maliit na puwersa sa aming likuran. Tuso talaga ang lalaking ito. Kung hindi naging mahinahon at mahinahon si Lord Zhou, talagang nasorpresa tayo ni Han Sansan. Bahagyang tumanggaw din si Mingyu. Ngayon ay tila napakahigpit ng kanyang mga ugat. Ang dapat niyang aminin ay paulit-ulit siyang binawi ni Han Sanchen. Masyado siyang sensitibo kay Han Sanchen. Dahil dito, kinakabahan siya kapag may istorbo. Si Zuyan Shua ay nambobola ng isang grupo ng mga tao. Tuwang-tuwa siya. Sa partikular, kahit si Mingyu ay tumanggo sa kanya, na nagpabatid sa kanya na siya ay kinikilala. Zhou is just a little analysis, nagkataon lang na nagkita. Haha, ang sugol ng dragon, si Lord Zhou ay bata, magaan, at mahusay sa pamamahala sa lungsod, ngayon ito ay nagpapatunay na siya ay napakahinhin at maaaring gawin. Oo, maraming kabataang talento,
Ngunit kakaunti ang maaaring maging kasing hinhin ni Lord Zhu. Si Lord Zhu ay may napakagandang kinabukasan. Siya ay isang taong may talento. Ngumiti si Mingyu at tumango. Nasa kanyang mga mata ang talento ni Zhu Yanxua. Nagustuhan din niya ang kanyang pagganap sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwa si Zhu Yanxua, ngunit ang kanyang mukha ay tumawa. Mahal mo ako, si Zhu ay marami pang dapat matutunan. Nang magsasalita na sana siya ay biglang may ingay sa may likuran niya. Nagmamadaling bumalik ang lahat, at nakita ko ang isang lalaking may panghihina ng loob. Halos magulo na siya at maraming sugat sa katawan. Nang nagtataka na ang mga tao ay bigla siyang tumangalaat. Tumingin dito, ito ang pag-asa na kahit na malayo pa sila sa isa't isa, nakilala siya ng grupong Mingyu sa isang iglap. Well, di ba yung 7 sugo? Siya, hindi ba siya bumaba ng bundok para supulan ng kalaban? Hindi ba't hamupa ang digmaan? Paano ito nangyari? Hindi, imposible, imposible. Ang ilang mga tao ay sumigaw na hindi makapaniwala, at ang ilan ay nawalan ng malay sa lugar at hindi makapagsalita. Nagkatinginan sina Zhu Yanxua at Mingyu ng may pagtataka, saglit na walang gumawa ng ingay. Sa sumunod na segundo, biglang naaninag ito ni Zhu Yanxua, nagmamadali niyang inakay ang ilang kawal sa 7 sugo at pinabalik ang mga katulong nila. Ang 7 sugo ay napuno ng dugo at napakaputla. 7 envoys. Napatingin si Mingyu sa 7 envoy na gulat. Paano siya naging ganito? Nabigo siya, magulat. Sa espesyal na sugo ng dragon, mayroong napakaraming misteryosong tropa sa paanan ng bundok. Ang bilang ay napakalaki. Agad kaming natalo nang kami ay bumaba. Ang mga nasasakupan ko ay nagpumiglas sa pagkubkob. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!